Isang basang gabi ng luha at pag-ali. Itinaboy si Francesca sa gitna ng malakas na ulan habang duguan ang kanyang sinapupunan, samantalang nagdiriwang sa karangyaan ang kanyang walang awang pamilya. Ngunit ang mahinang babaeng yon ay patay na. Ngayon, babalik siya bilang isang bangungot na may dalang kapangyarihan at paghihigante. Handa na ba silang sumalo sa bagsik ng tadhana? Isang mamahaling kristal na chandelier ang nagpapakita ng yuwad na ningning sa loob ng malawak na ballroom. Ngunit ang lamig ng gabi ay pumapasok sa bawat bitak ng marang, yang tahanan ng mga Valderrama. Sa gitna ng ingay ng tawanan at salubungan ng mga kilalang tao sa lipunan, nakatayo si Francesca sa isang sulok basang-basa ang mga kamay hindi sa ulan, kundi sa malamig na pawis ng takot at pagod. Suot ang isang simpleng damit na pinagkasya lamang sa kanyang lumolobong tiyan. Hawak niya ang tray ng mga mamahaling baso ng alak. Pilit na pinatitibay ang tuhod na ilang oras nang nanginginig. Francesca! Ano pang tinutunganga mo riyan? Ang bagal-bagal mo talagang kumilos. Ubus na ang champagne sa kabilang mesa, gusto mo bang mapahiya tayo sa mga bisita ni Senador? Ang boses na yon ay matinis, matalim, at tumusok ng diretso sa kanyang dibdib parang isang pirasong yelo. Si Doña Consuelo, ang kanyang biyenan, ay nakatayo habang nakapameyang. Ang mga matang nakatitig sa kanya ay puno ng pandidiri na parang anino lamang siya sa sarili niyang tahanan. Hindi pa man nakakahinga ng maluwag si Francesca, dumagundong naman ang boses ng kanyang asawang si Marco mula sa gitna ng bulwagan. Masaya itong nakikipag-usap sa mga kasosyo sa negosyo habang nakapulupot ang braso sa isang babaeng nakagown na pula. Wala kayong dapat ipag-alala tungkol sa lupa sa probinsya, mga kaibigan. Ang mayabang natura ni Marco habang nakataas ang kupita. Madali kong mapapapirmahan ng asawa ko ron. Sunod-sunuran lang sa akin ang babaeng yon. Utang niya sa pamilya namin ang bawat hinga niya ngayon. Ang mga salitang iyon ay parang mga latigo na humagupit sa mukha ni Francesca. Ang lupaing iyon ay ang tanging pamana ng kanyang yumaang mga magulang, ang huling alaala ng kanyang tunay na tahanan. Ngayon, ipinagmamalaki pa nitong isinusuga sa harap ng ibang tao na parang isang lumang basahan. Parang may bumara sa kanyang lalamunan. Isang mapait na lasa ng apto ang umakyat sa kanyang bibig habang ang kanyang tiyan ay biglang kumuyog sa isang napakatinding kirot. Nabitawan niya ang tray sa kanyang kamay. Ang mga kristal na baso ay lumapag sa marmol na sahig nang walang tunog sa pandinig niya, kundi ang sarili niyang paghingang putol-putol. Agad na lumapit si Marco, iniwan ang mga bisita, at sa harap ng maraming tao ay mariin siyang sinunggaban sa braso. Ang mga kuko nito ay bumaon sa kanyang balat habang mariing ibinulong ang mga salitang dumudurog sa kanyang natitirang kaluluwa. Tinatangka mo ba akong pahiyaing hayop ka? Pulubi ka ng pulutin kita sa lansangan, tapos ngayon magpapakita ka ng katangahan sa harap ng mga kliyente ko. Lumabas ka rito. Hindi ka nababagay sa marangyang mundong ito. Marco, masakit. Ang anak natin, ang tanging naibulong ni Francesca. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na kumapit sa braso ng asawa. Nagmamakaawa ang mga mata na may halong luha. Anak? Anong anak ang sinasabi mo rito? Baka pang pabigat lang sa pamilya namin? Ang galit na sigaw ni Marco, sabay tulak sa kanya ng buong lakas palayo sa bulwagan. Sa harap ng matang nakatingin ng mga bisita, ang katawan ni Francesca ay tumama ng ubod lakas sa matigas na haligi ng pintuan bago tuluyang bumagsak sa semento ng labas ng mansyon. Kasabay ng pagbagsak niya ang pagdaloy ng isang mainit at malapot na likido na bumasa sa kanyang suot na damit, tinatagusan ng puting tela ng kulay pulang pamilyar at nakakatakot. Dumating ang malalakas na patak ng ulan mula sa labas, sumabay sa pag-iyak ng langit at sa pagdurugo ng kanyang sinapupunan. Habang hinihila siya palabas ng mga tauhan ni Marco para itapon sa putikan sa labas ng tarangkahan, ang tanging natatanaw niya ay ang nakabukas na pinto ng marangyang bahay kung saan nagpatuloy ang kasiyahan at tawanan ng mga taong dumudurog sa kanyang buhay. Nakatayo si Marco sa may pintuan, nakangisi habang pinapanood siyang itinatapon sa gitna ng malakas na ulan na parang isang patay na hayop. Yan ang nararapat sa mga walang utang na loob. Ang huling sigaw ni Marco bago padabog na isinara ang malaking tinto, pinutol ang anumang liwanag na natitira sa kanyang mundo.
Nakatayo si Francesca sa putikan. Ang ulan ay bumabayo sa kanyang malamig na katawan. Ngunit ang lamig na yon ay walang-wala kumpara sa yelo na bumalot sa kanyang puso. Ang kanyang mga daliri ay humukay ng malalim sa basang lupa, habang ang mga mata niya ay nakatitig sa dilim ng kawalan. Bakit? Bakit siya nagtiis ng ganito katagal para sa isang pag-ibig na kailanman ay hindi naging totoo? Ang kanyang hininga ay naging mabigat, putol-putol, at sa gitna ng rumaragasang ulan, ang mahinang tinig sa loob niya ay tuluyang napalitan ng isang apoy na hinding-hindi na kailanman maapula pa. Ang Francesca na mahina, ang Francesca na nagmamakaawa, ay namatay na ngayong gabing ito sa ibabaw ng malamig na puti. Sino na ngayon ang tatayo mula sa mga abo ng bangungot na ito? Lumipas ang 5 taon sa ilalim ng mabigat na ulap ng Maynila. Ngunit sa isa sa pinakamarangwang gusali sa Financial District, ang hangin ay malamig at kontrolado. Bumukas ang pinto ng pribadong elevator at iniluwan nito ang isang babaeng nakasuot ng makinis na trench coat na kulay abo. Si Francine. Ang kanyang mga hakbang ay banayad ngunit may bigat ng kapangyarihan. Ang bawat paglapag ng kanyang tahong sa makintab na sahig ay parang paghatol. Ma'am Francine, nakaayos na ang lahat ng dokumento para sa pagbili ng mga natitirang share ng Valderrama Corporation. Ang magalang na bulong ni Ricardo habang iniaabot ang isang itim na leather folder. Hindi lumingon si Francine. Tumigo siya sa harap ng malahing glass window na nag-aalok ng tanawin ng buong lungsod kung saan minsan siyang itinapon sa putikan ng walang laban. Ang kanyang mga mata ay blanko, ngunit sa kaibuturan nito ay may nagniningas na baga ng isang pangako. Huwag nating madaliin, Ricardo. Ang malamig at pormal niyang turan. Ang boses ay may tunong nag-iiwan ng pangamba sa sinumang makikinig. Gusto ko silang makitang dahan-dahang nalulunod sa sarili nilang kasakiman. Hayaan mo munang umasa sila na may nagliligtas sa kanila. Sa kabilang dulo ng lungsod, sa loob ng isang magulong opisina na tila salamin ng kanilang nawalang danggal, pabalik-balik sa paglakad si Marco. Ang kanyang buhok ay magulo, ang mamahaling suit ay gusot-gusot na, at ang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang kopya ng kontrata mula sa misteryosong investor na naggangalang Francine. Anong ibig sabihin nito, ma? Bakit biglang binawi ng bangko ang mga pautang natin? Akala ko ba ligtas na tayo? Ang bulyaw ni Marco kay Doña Consuelo na nakaupo sa silya habang hawak ang sinturo ng rosaryo. Nanginginig ang mga labi sa galit at takot. Hindi ko alam, Marco. Ang babaeng yun. Ang Francine na nagmamay-ari ng kumpanyang nagpautang sa atin, ayaw pumayag sa kahit anong pakiusap. Ang nanginginig na sigaw ng matanda. Ang kanyang muka ay tila pinaguho ng ilang dekada ng katandaan at biglang pagbesak. Sino ba ang babaeng yun? Bakit tila kilalang-kilala niya ang bawat galaw natin? Hindi sumagot si Marco. Ang kanyang dibdib ay mabilis na kumakabog at sa isang iglap, ang mabahong amoy ng ulan at putik mula sa isang madilim na alaala 5 taon na ang nakalilipas ay biglang pumasok sa kanyang isip. Umiling siya ng mariin, pinipilit iwaksi ang takot na pilit kumakapit sa kanyang lalamunan. Hindi. Patay na ang babaeng yon. Walang laban ang mahirap na yon. Ngunit sa mga mata ni Francine habang nakatanaw mula sa itaas, ang laro ay kasalukuyan ng pumapasok sa pinakamainit na yugto nito. Ang bitag ay sarado na, at ang bawat hibla ng utang na loob at kasinungalingan na binuo ng pamilya Valderrama ay unti-unti nang nagiging lubid na giveaway sa kanilang leeg. Mahigpit na nakahawak si Marco sa gilid ng mesa nang ipinatawag siya sa emergency board meeting ng kanilang sariling kumpanya. Ang mga pader na minsan ay pinalalamutian ng mga mukha ng tagumpay ng pamilya Valderrama ay ngayon ay tila mga saksi sa kanilang dahan-dahang pagguho. Ang mga miyembro ng lupon ay nakatingin sa kanya, hindi na may paggalang, kundi may malamig na pag-alipusta. Ang mga bulong-bulungan ay umiikot sa silid na parang mga langaw sa ibabaw ng bulok na karne. Marco, ano ang kahulugan nito? Bakit sinasabi ng auditing firm na ang lahat ng natitirang ari-ariya natin ay nakasangla na sa pangalan ng isang foreign holding company? Ang galit na tanong ng kanyang kyuhin. Ang boses ay nanginginig sa matinding pot habang inihahagis ang mga dokumento sa ibabaw ng mesa.
Kasi, nungalingan! May nagmamaniobra lang laban sa atin. Ang pagtatanggol ni Marco sa sarili. Bagamat ang lamig ng pawis na dumadaloy sa kanyang leeg ay nagsasabing wala na siyang lusot. Sa kabilang dulo ng mahabang pasilyo, sa loob ng isang silid na may tinted glass, pinapanood ni Francine ang buong kaguluhan sa pamamagitan ng isang live monitor feed. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol. Walang bakas ng awa habang pinapanood ang pag-aaway ng mga taong minsan ay yumurak sa kanyang pagkatao. Ang bawat sigawan sa loob ng silid-pulungan ay parang musika sa kanyang mga tainga. Isang paalala na ang hustisya ay hindi kusang ibinibigay. Ito ay inaagaw ng mga may tapang na bumangon mula sa putikan. Mukhang nagsisimula ng magkuubusan ng hangin ng mga leon, Ma'am Francine. Ang mahinang tura ni Ricardo habang inilalagay ang tasa ng mainit na tsaa sa mesa. Ang sunod nilang hakbang ay ang pagpapatalsik kay Marco bilang CEO. Si Doña Consuelo ay nagpapadala na rin ng mensahe, nagmamakaawang makipag-usap sa taong nasa likod ng kumpanya natin. Lumingon si Francine. Ang kanyang mga mata ay nagminingning sa talim ng tagumpay. Huwag kang magmadali, Ricardo. Ang pinakamasakit na parusa para sa mga taong sakim ay hindi ang biglaang kamatayan, kundi ang unti-unting pagkawala ng lahat ng pinanghahawakan nila habang pinapanood nila akong nakatayo sa tuktok. Sa silid-pulungan, tuluyan ng nagkainitan. Sinisi ni Doña Consuelo ang sariling anak. Isinumpa ang araw na pinayagan nitong pumasok ang ganong klaseng kasunduan, habang ang mga kamag-anak ay nagtuturuan kung sino ang may kasalanan sa pagbagsak ng buong angkan. Ang pamilyang minsan ay nagkaisa sa pagtataboy sa isang walang laban na babae, ay ngayon ay nag-uunahan sa pagsaksak sa likod ng bawat isa para lamang sa sarili nilang kaligtasan. Isang matalim na ngiti ang sumilip sa labi ni Francine nang makitang nagtuturuan na sa kasalanan ang mag-ina. Kinuha niya ang kanyang tasa, dahan-dahang uminom at hinayaan ang katahimikan ng gabi na yakapin ang kanyang simula ng paghihigante. Ang mabigat na amoy ng mamahaling tabako at lumang kahoy ay sumalubong sa hangin sa loob ng lumang silid-aklatan ng mansyon ng mga Valderrama, bagamat ang mga kagamitan doon ay nakatalina ng pulang tape ng gobyerno. Hindi na yon ang marangyang tahanan noon. Ngayon, ito ay isang malamig na bodega ng mga alaalang unti-unting binubura ng utang. Si Marco ay mag-isang nakaupo sa silya, hawak ang isang lumang litra to kung saan nakangiti pa siya noong araw ng kanilang kasal. Ngunit sa tabi niya sa litra to, ang mukha ni Francesca ay blanco, isang anino na noon pa man ay pinili nilang balewalain. Isang pamilyar na amoy na mababangong bulaklak ng rosal ang pumasok sa kanyang pandama. Napatingin si Marco sa pinto. Sa gitna ng dilim ng pasilyo, isang figura ang dahan-dahang lumapit. Ang suot nitong sapatos ay lumilikha ng matining at mabigat na tunog sa maruming sahig. "Sino riyan? Huwag kang lumapit. Sarado na ang lugar na ito." Ang bulyaw ni Marco. Subalit ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at alak. Hindi sumagot ang babae. Tumigil ito ilang hakbang mula sa kanya. Ang mukha ay natatakpan ng manipis na anino mula sa sirang bentana kung saan pumapasok ang liwanag ng buwan. Dahan-dahang itinaas ni Francine ang kanyang mukha. Hinayaan ang malamig na liwanag na tumama sa kanyang mga mata na nag-iiwan ng kakaibang sindak sa dibdib ng lalaki. Nalaglag ang litrato mula sa nanginginig na kamay ni Marco. Ang basag na salamin ay lumika ng ingay sa tahimik na silid. Ang kanyang mga mata ay lumaki ng husto, ang kanyang hininga ay biglang naging kapos habang nakatitig sa mukha ng babaeng nasa kanyang harapan. Ang mukha na matagal na niyang ibinaon sa limot, ang babaeng pinalabas niya sa gitna ng ulan 5 taon na ang nakalilipas. "Francesca?" Ang pabulong at nanginginig na tawag ni Marco, umatras ang kanyang upuan hanggang sa tumama ito sa dingding. "Hindi, patay ka na. Nakita ko, itinapon ka sa ulan." Isang malamig at sarkastikong tawa ang pumuno sa tahimik na silid. Dahan-dahang lumapit si Francine, ang bawat hakbang ay parang pagmartsa ng kamatayan patungo sa kanyang pinakamalaking biktima. "Patay na ang Francesca na kilala mo, Marco." Ang malamig na tura ni Francine, ang bawat salita ay may dalang bigat ng libo-libong karayon na tumutusok sa dibdib ng lalaki.
Ang babaeng yon ay pinatay ninyo ng pamilya mo sa gitna ng putik at ulan. Ngunit narito ako ngayon, bumalik para singilin ang bawat patak ng luhang iniluha ko. Napaluhod si Marco sa sahig. Ang kanyang pagmamataas ay tuluyang gumuho tulad ng mga pader ng kanilang kumpanya. Kinabahan siya, yumuko, at akmang hahawakan ang dulo ng damit ni Francine upang magmakaawa. Subalit mabilis siyang umigtad na parang nasusuklam sa bawat dampi nito. Huwag na huwag mo akong aalimuraing muli gamit ang mga maruruming kamay na yan. Ang mariin at may kapangyarihang sambit ni Francine habang nakatingin ng pababa sa lalaking dating naghari-harihan sa kanyang buhay. Ang laro ay malapit ng matapos, Marco, at sisiguraduhin kong wala ni isang buto sa katawan ninyo ang matitira nang hindi nagbabayad sa lahat ng kasalanan ninyo. Ang ingag ng mga sirena ng pulisya ay umalingaw-ngaw sa tahimik na umaga, bumasag sa mapayapang simoy ng hangin sa paligid ng dating marang yang mansyon ng mga Valderrama. Ang mga mamahaling sasakyan, mga alahas na isinangla, at ang mga huling piraso ng kayamanan na natitira ay isa-isang inilabas ng mga awtoridad, habang ang mga kapitbahay at mamamahayag ay nag-uunahan sa pagkuha ng larawan. Si Doña Consuelo, na nakasuot ng gusot na damit at nakalugay ang puting buhok, ay lumabas sa pintuan habang nakapulupot ang mga kamay ng mga babaeng pulis sa kanyang braso. Ang kanyang mukha ay maputla, ang mga labi ay naninginig sa matinding kahihiyan at galit. Nang igala niya ang kanyang mga mata sa paligid, natagpuan niya ang nag-iisang figura na nakatayo ng tuwid sa tabi ng itim na luxury car sa labas ng tarangkahan. Si Francine, nakasuot ng itim na sunglasses at pulang-pula ang labi, nakatayo ito habang pinapanood ang tuluyang pagbagsak ng kaharian ng mga Valderrama. Ikaw ang may gawa nito! Ang tili ni Doña Consuelo, pilit na kumakawala sa pagkakahawak ng mga awtoridad habang itinuturo ang nanginginig na daliri kay Francine. Sino ka ba talaga para sirain ang pamilya namin? Magnanakaw? Demonyo? Dahan-dahang tinanggal ni Francine ang kanyang sunglasses. Inilantad ang mga matang puno ng malamig na tagumpay at lalim ng mga taon ng paghihirap. Dahan-dahang siyang lumapit. Ang bawat hakbang ay may dalang katahimikan na nagpatahimik maging sa mga mamamahayag. Hindi ako demonyo, Doña Consuelo. Ang mahinahon. Ngunit bawat salita ay may talim na turan ni Francine. Isa lamang akong ina na pinagkaitan ninyo ng anak, isang asawang itinapon ninyo sa ulan. Nakaluminyum yun ba ang mukha ng babaeng nilait ninyo 5 taon na ang nakalilipas? Natigilan ng matanda. Ang hininga nito ay biglang naputol habang pabalik-balik na tiningnan ang mukha ni Francine. Ang mga mata nito ay lumaki sa matinding sindak. Ang boses, ang tindig, ang mga linyang iyon, binitawan nito ng isang multo na matagal na nilang inakalang patay na sa ilalim ng putik. Francesca? Ang pabulong na sambit ng matanda. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyang nanghina at napaluhod siya sa semento, sa mismong lugar kung saan iniluha at itinaboy ang kanyang manugang noon. Tandaan mo ang lugar na ito, Doña Consuelo? Ang huling bulong ni Francine bago ito tumalikod at sumakay sa naghihintay na sasakyan. Dito nagsimula ang inyong kasakiman. At dito rin nagtapos ang inyong kapangyarihan. Habang umaabante ang sasakyan papalayo, iniwan nito ang pamilya Valderrama sa gitna ng kahihiyan at rehas na bakal. Habang si Francine ay humihinga na ng malalim sa unang pagkakataon pagkatapos ng 5 taong pagkaalipin sa abo ng nakaraan. Ang malamig na rehas ng piitan ay tila isang malaking halimaw na lumalamon sa natitirang danggal ng mga Valderrama. Sa loob ng madilim na selda, nakaupo si Marco sa isang sulok. Ang kanyang mga tuhod ay nakadikit sa kanyang dibdib habang nakatitig sa kawalan. Ang mga alinganggaw ng yabag na mga gwardiya sa labas ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang utak, kasama ang mukha ni Francine na patuloy na nagmumulto sa bawat sulok ng madilim na silid. Marco! Ang mahinang tawag mula sa kabilang selda. Ang boses ni Doña Consuelo ay basag, matanda, at puno ng pagsisisi na huli na upang baguhin pa. Kasalanan natin ito. Lahat ng ito ay gawa ng ating sariling kasakiman. Hindi sumagot si Marco. Ang kanyang lalamunan ay tuyo. Ang kanyang mga kamay ay marumi,
at sa kaibuturan ng kanyang puso, naintindihan niya sa wakas ang kahulugan ng salitang pagdurusa. Walang natira sa kanila kundi ang mga anino ng kanilang sariling kayabangan. Samantala, sa isang tahimik at malawak na hardin na tinatanaw ang karagatan, nakatayo si Francine habang hinahaplos ng hangin ang kanyang buhok. Ang bigat na 5 taong pilit niyang binuhat sa kanyang dibdib ay unti-unti nang nawawala. Sa kanyang tabi, tahimik na lumapit si Ricardo, inialok ang isang tasa ng tsaa nang walang anumang salita. Sapat na ang presensya upang iparamdam sa kanya na hindi na siya nag-iisa sa mundong ito. Tapos na ba ang lahat, Ricardo? Ang tanong ni Francine. Ang kanyang boses ay mahina ngunit payapa. Walang bakas ng galit na minsan ay sumunog sa kanyang kaluluwa. Oo, Francine. Ang tugon ni Ricardo habang nakatingin sa malayo kung saan nagsisimulang lumubog ang araw. Ang dilim ay tapos na. Panahon na upang buksan mo ang iyong mga mata sa liwanag. Tumango si Francine. Kinuha ang tasa at uminom ng may kapayapaan sa dibdib. Ngunit alam niya na ang paghihiganti ay hindi ang huling yugto ng kanyang buhay. Ito ay simula lamang ng isang mahabang paglalakbay patungo sa tunay na pagpapagaling. Ang gabi ay tahimik, ngunit sa loob ng dibdib ni Francine, ang mga alon ng alaala ay patuloy na humahampas. Nakatayo siya sa harap ng salamin sa kanyang silid, dahan-dahang hinuhubad ang pormal na damit pang negosyo. Nang masulyapan niya ang kanyang refleksyon, napansin niya ang isang maliit na peklat sa kanyang balikat, ang natitirang marka ng gabing yon 5 taon na ang nakalilipas. Ang gabing halos kitilin ang kanyang buhay at kaluluwa sa ilalim ng rumaragasang ulan. Kumatok ng mahina si Ricardo sa bukas na pinto bago pumasok. Taglay ang isang lumang kahon na yari sa kahoy na natagpuan niya sa mga gamit na naiwan sa lumang bodega ng pamilya. Inilapag niya ito sa mesa ng may labis na pag-ingat. Tila ba hawak niya ang isang bagay na babasagin? Francine? May natagpuan ako, ang mahinang turan ni Ricardo habang inuurong ang kahon palapit sa kanya. Inakala ko na nawala na ito ng tuluyan nung gabing inilikas kita. Ngunit mukhang nailigtas ito ng isa sa mga taong tumulong sa atin noon. Napakunot ang noo ni Francine. Dahan-dahang lumapit ang kanyang nanginginig na mga kamay at binuksan ang takip ng kahon. Sa loob, nakahiga ang isang pira-pirasong kwintas na may maliit na simityong pilak. Ang regalong ibinigay ng kanyang yumaong ina noong siya ay 7 taong gulang pa lamang. Ang tanging alaala na nawala sa kanya ng gabing itaboy siya sa lansangan. Tumulo ang isang luha sa mata ni Francine. Mainit at tahimik, dumalay sa kanyang pisngi ng walang ingay. Hindi ito luha ng pot o paghihigan, kundi ang huling patak ng kirot ng isang batang nawala ng ina at ng isang asawang pinagkaitan ng anak. Nahanap na rin nila ang kanilang tahanan, ang pabulong na sambit ni Francine habang hinahaplos ang sirang simityo. Lumapit si Ricardo at marahang ipinatong ang kanyang kamay sa ibabaw ng nanginginig niyang balikat. Ang mga sugat ay nariyan upang ipaalala sa atin kung gaano tayo katibay, Francine. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay kailangan mo pang dalhin ang bigat nila magpakailanman. Tumanga si Francine at sa unang pagkakataon, pagkatapos ng mahabang panahon, ang kanyang mga labi ay bumuo ng isang tunay at malalim na ngiti. Ang kahon ay isinara niya ng may kapayapaan, handang iwanan ng nakaraan sa lugar na nararapat para rito. Ang liwanag ng araw sa labas ng bintana ay sumasalamin sa malawak na mesa kung saan nakalatag ang mga dokumento ng isang bagong simula. Hindi na kumpanya ng paghihiganti o mga kasunduan sa negosyo ang nakalagay doon, kundi ang mga blueprint at plano para sa pagtatayo ng isang kanlungan, isang tahanan para sa mga kababaihan at mga inang dumanas ng karahasan at tinalikuran ng lipunan. Ang pangalan ng foundation ay aprobado na, Ma'am Francine. Ang masayang balita ng kanyang sekretarya habang inilalagay ang opisyal na sertipiko sa ibabaw ng mesa. Ang silong ni Francesca, ito na ang magiging pangalan ng bagong simula para sa marami. Tinitiga ni Francine ang pangalan na nakalimbag sa papel. Ang pangalang iyon ay minsan nang isinumpa ng pamilya Valderrama, minsan nang idinikit sa putik at luha sa gitna ng malamig na ulan. Ngunit ngayon, binigyan niya ito ng ibang kahulugan. Isang simbolo ng kaligtasan, lakas, at pagbangon. Habang nakatingin siya sa labas ng bintana,
Napansin niya ang pagdating ng isang pamilyar na itim na sasakyan sa ibaba. Si Ricardo ang bumaba, at sa kanyang mga kamay ay may dalang isang maliit na bungkos na mga sariwang bulaklak ng rosal. Nang magtama ang kanilang mga mata mula sa malayo, pareho silang mumiti ng may kapayapaan na walang katumbas na yaman sa mundong ito. Bumaba si Francine sa bulwagan upang salubungin siya. Walang mabibigat na salita, walang mga banta na kabinbin, at walang takot sa bukas. Ang hangin ay amoy sariwang bulaklak at bagong simula. Handa ka na ba para sa susunod na kabanata? Ang tanong ni Ricardo habang iniyabot sa kanya ang mga bulaklak. Ang mga mata ay puno ng tapat na pagmamahal at paghanga. Matagal na, Ricardo. Ang tugon ni Francine habang dahan-dahang isinandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Pinakikinggan ang matatag at payapang tibok ng puso nito na siyang naging kanlungan ng kanyang kaluluwa sa gitna ng lahat ng bagyo. Ang malawak na bulwagan ng bagong tayang pasilidad para sa ang silong ni Francesca ay napupuno ng liwanag ng araw na tumatagos sa malalaking salamin na bintana. Ang mga dingding ay pinintuhan ng kulay puti at mainit na dilaw, nagbibigay ng pakiramdam ng kaligtasan at yakap sa sinumang papasok. Ilang buwan na ang lumipas mula nang bumagsak ang imperyo ng mga Valderrama, at ngayon, ang lugar na ito ay buhay na patunay na ang mga nasirang buhay ay maaari ding muling buuin ng may mas matibay na pundasyon. Nakatayo si Francine sa gitna ng bulwagan, suot ang isang simpleng puting kasuotan, habang tinutulungan ng isang batang ina at ang sanggol nito nakakarating lamang mula sa isang madilim na nakaraan ng pang-aabuso. Ang mga mata ng babae ay puno pa rin ng takot at pag-alinlangan. Ang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang tasa ng mainit na tsokolate na inabot ni Francine. Huwag kang matakot. Ang malambing na turan ni Francine. Ang kanyang boses ay may dalang kakaibang lambot at kapangyarihan ng pag-unawa. Ligtas ka na rito. Hindi ka na kailanman mag-iisa. Napatingin ang babae sa kanyang mga mata. At sa unang pagkakataon, ang luha ng takot ay napalitan ng luha ng pag-asa. Mahigpit nitong niyakap si Francine. Ibinubuhos ang lahat ng hinagpis ng mga taong panahong siya ay walang boses at walang kakayahang ipagtanggol ang sarili. Sa labas ng pintuan, nakatayo si Ricardo habang pinapanood ang tagpong iyon. Ang kanyang mga labi ay nakaguhit sa isang matamis na ngiti. Alam niya ang lalim ng mga sugat na dinala ni Francine. Ngunit sa bawat pusong, tinutulungan nitong buuin muli, ang sarili nitong mga sugat ay unti-unti ring gumagaling. Ang paghihiganti ay nagbigay sa kanila ng hustisya, ngunit ang pagmamahal at paglilingkod ang nagbigay sa kanila ng tunay na buhay. Lumapit si Ricardo, dala ang isang lista, ng mga susunod na benepisyaryo ng programa. Nang lumingon si Francine, sinalubong niya ito ng isang ngiting nagniningning ng mas maliwanag kaysa sa anumang diamante o kayamanan na nakuha niya noon mula sa mga Valderrama. Ang hapon sa hardinang tahanan ni Francine at Ricardo ay payapa, tanging ang malambing na simoy ng hangin at ang huni ng mga ibon ang maririnig. Sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno ng mangga, nakatayo ang isang simpleng arkong pinalamutian ng mga puti at dilaw na bulaklak ng rosal. Walang malaking karangyaan, walang mga imbitadong bisita mula sa mataas na lipunan na puno ng pagpapanggap, kundi ang mga piling kaibigan at ang mga kababaihang tinulungan ng kanilang pundasyon. Unti-unting, naglakad si Francine sa makitid na daanan na natatakpan ng mga talulot ng bulaklak. Suot ang isang simpleng puting bestida na may bordangkas na sinulid na ginto. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa isang kaligayahang hindi kailanman nabili ng pera o kapangyarihan. Sa dulo ng daanan, naghihintay si Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa luha ng pagmamahal at labis na pasasalamat sa tadhana. Nang magtagpo ang kanilang mga kamay, ang bawat daliri ay naglapat na parang 2 piraso ng sirang puzzle na natagpuan ang tamang tagpuan. Francine, ang mababa at seryosong tura ni Ricardo habang isinusuot ang simpleng singsing na pilak sa kanyang daliri. Sa harap ng mga taong ito at sa ilalim ng langit na ito, ipinapangako ko na ang bawat bukas mo ay hindi na kailanman luluha pa sa dilim. Ako ang magiging tahanan mo, ngayon at magpakailanman.
At ikaw naman ang naging liwanag sa pinakamadilim na gabi ng aking buhay, Ricardo. Ang tugon ni Francine. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa labis na emosyon, habang isinusuot din ang singsing sa daliri ng lalaki. Hindi ko na kailangan tang hanapin ang mundo, dahil nasa piling mo na ang lahat ng kapayapaan. Ang mga taong nakataligid ay pumalakpak ng may labis na galak. Ang mga luha ng kaligayahan ay dumaloy sa kanilang mga pisngi. Walang anino ng nakaraan, walang takot sa bukas. Tanging ang pag-ibig lamang na dumaan sa apoy ng pagsubok at lumabas na mas dalisay kaysa dati. Habang naglalapat ang kanilang mga labi sa isang marangal at mahinahong halik, ang araw ay dahan-dahang lumubog sa itaas ng karagatan. Nag-iwan ng gintong liwanag na sumasakop sa kanilang buong hinaharap. Isang payapang umaga ang sumalubong sa muling paghihip ng sariwang hangin sa labas ng tahanan nina Francine at Ricardo. Ang mga alon sa dalampasigan ay dahan-dahang humahampas sa puting buhangin, lumilikha ng isang mabagal at paulit-ulit na ritmo na tila humazi sa buong paligid. Nakatayo si Francine sa may beranda. Hawak ang isang tasa ng kape habang tinatanaw ang pag-akyat ng araw sa ibabaw ng abot tanaw. Ang mga peklat ng nakaraan ay nananatili sa kanyang balat, ngunit ang bigat ng mga ito ay tuluyan ng napalitan ng magaan na simoy ng kasalukuyan. Sa pagtatapos ng mahabang paglalakbay na ito, ang mga tanong na nag-iwan ng marka sa bawat puso ay sumasagot sa sarili nitong katahimikan. Nakapatawad na ba ang tauhan? Oo, si Francine ay ganap ng nagpatawad. Hindi dahil sa ang mga taong gumawa ng masama ay karapat-dapat sa kapatawaran, kundi dahil natanto niyang ang pagpatawad ang huling hakbang upang tuluyang mapalaya ang sarili mula sa piitan ng put. Ang paghihiganti ay nagbigay ng hustisya, lunit ang pagpapatawad ang nagdala ng huling kapayapaan sa kanyang kaluluwa. Natagpuan ba nila ang kapayapaan? Isang ganap at wagas na kapayapaan ang bumalot sa kanilang buhay. Wala nang takot sa mga anino ng gabi, wala nang pangamba sa paggising sa umaga. Ang kanilang tahanan ay naging kanlungan hindi lamang ng kanilang pagmamahalan, kundi pati na rin sa daan-daang kababaihan na sumilong sa ang silong ni Francesca. Anong aral ang iniwan sa mga tagapakinig? Ang kwentong ito ay nag-iiwan ng isang malalim na katotohanan. Ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakasalalay sa kung paano siya hinusgahan o tinapakan ng iba sa panahon ng kanyang kahinaan, kundi sa lakas ng loob na taglay niya upang bumangon mula sa mga abo ng sarili niyang pagkawasa. Ang pag-ibig sa sarili at ang katatagan ng loob ang pinakamalakas na sandata laban sa anumang unos ng mundo. Pansariling pagtatasa. Ang paglalakbay na ito ay patunay na ang bawat pighati ay may hangganan at ang bawat kadiliman ay may katapat na liwanag. Ang kwento ni Francesca ay salamin ng katatagan ng bawat pusong nagmahal, nasaktan, ngunit pinili pa rin ang maging mabuti sa huli. Dahan-dahang lumapit si Ricardo mula sa likuran. Isinabit ang isang manipis na balabal sa mga balikat ni Francine upang protektahan siya sa malamig na simoy ng umaga. Sabay silang tumingin sa walang hanggang karagatan, habang ang mga kamay nila ay magkaakbay ng mahigpit. Ang kwento ay tapos na. Ngunit ang pag-ibig at pag-asa ay magpapatuloy sa bawat pintig ng pusong natutong lumaban at magmahal muli.